Yung mga bloodlines dito, 50-50. No sir, merong mga two-way, merong mga three-way, pero mostly kapag two-way, hindi siya 50-50. May isang blood talaga ako na dinodominate. Very opposite bloodline sa pag-approach ng pointing. Kapag kasi krinos mo 50-50, hindi sigurado kasi yung lahat ng offspring na lalaki, uniform sila. Uniform yung Physical, pero uniform yung approach ba o pointing. So, sa pointing, Meron kasing stag na dominant na nasa lazy side siya, nakuha, kailangan way of pag-approach ng pointing niya, ano ma. As I observe sa ibang mga breeders na kapag rolling, lumalaki yung kanilang mga binti, yung iba nagkakaroon ng parang deformities sa mga binti nila. Sa'yo, wala ka ba na-experience na ganun? In my first year sir, dito, meron talaga. First year ko, marami talaga akong nakal na reject na bumibilwa yung paawa. Hindi talaga. Dili pantay. Ginawa, nagiging sakang. Ginawa ko kasi noon, yung first year ko, Jude, Brian, Aliganga, welcome ka mo sa GBA Game Farm. Mga master, kumusta? Hinaot o kira ka? In today's episode, master, binyahin natin ang Naga City dito sa Barangay Tangke. Kausapin natin ngayon. Walang iba, si Engineer Jude Brian Aliganga. Good morning, master. Good morning, sir. Good morning, Bati ka sa ating mga subscribers. Good morning, mga kabirada. Welcome po kayo dito sa aking munting manukan. Sino ba si Engineer Jude Brian? Nagsimula sa backyard at dito malayo na rin, pero malayo pa. Ang bloodlines na minimaintain ko dito sir, master, is ang una talaga yung lazy roundhead, pangalawa yung Larry Romero sweater, pangatlo yung yellow-legged hatch, which is from Sir Dino Montemar. Meron din akong Albany, which is Art Lopez line, yung Melsims Black. Yun yung pinaka-base blood na mga nandito ko. Pinaka-base blood ko talaga yung lazy roundhead. Mga master, binisita natin pala si Engineer ngayon kasi nakita ko to sa mga post no na sumali doon sa New Star and isa siya sa mga naging finalist no. Yung score mo doon, 'di ba, may dalawang talo lang out of 9. It's a 9-stag circuit. 7 points pa tayo. 7 points siya out of 9. Yung nag-champion, 'di ba, may isang talo? 8 points. 8 points siya. So maging co-champion ka rin sana doon. Yes. Kung nanalo lang yung isa. Gladly sir, dumarating lang talaga yung opportunity pag ginagalingan mo dito sa pagmamanok. Kahit walang nakakita, hindi nakikita ng mga tao, ginagawa mo trabaho mo. Alam mo naman sa sarili mo, invested ka. You invested in your knowledge, not only sa mga bloodlines niya. Yung bloodline, bloodline naman, given, kaya naman manalo. It's all about talaga sa kailangan din talaga ng knowledge sa gaya ng pag-breeding, conditioning, ganyan. Kaya yung confidence ko, hinuhugot ko talaga sa hindi pa dumadating yung opportunity. Prepared na ako. Kasi yung sinasabi ko, yung confidence kasi nakukuha natin sa preparation. Once given na natin na meron tayong mga bloodline, yung mga bloodline ngayon accessible naman, hindi naman parehas dati na walang social media, limited lang yung mahirapan yung pagkuha ng yung mga magagandang materialis ba. Ngayon, accessible naman, may pera ka, makakabili ka naman. Dito na lang talaga nagtatalo yung pagpapalaki. Hindi ko din masasabi yung nalalaman ko applicable sa iba kasi para sa akin wala namang tama at mali dito sa pagmamanok. Sometimes it works for me pero hindi magana sa iba. Yung mga bloodlines dito 50-50. No sir. Nagsimula ako sa 50-50. Meron akong 50-50 sir pero two-way siya, merong mga two-way, merong mga three-way pero mostly kapag two-way hindi siya 50-50. May isang blood talaga ako na dinodominate yung 3/4, 1/4. Dominant na bloodline. Yung isang bloodline lang talaga. Yung isa for compensation sa palibang timpla. So may isang, halimbawa 3/4, tapos yung isang bloodline na sinaksak mo 1/4 na lang. Yes, brother. Bakit ganun yung style mo? Hindi ka nag 50-50? The reason behind it, pag 50-50 gaya ng sweater roundhead, sa akin lang to sir, disclaimer, hindi ko masasabi na tama or just through my experience lang. Kagaya ng lacy ko, tsaka sweater ko, yung lacy ko kasi, kung ipo-point ko siya, as a lacy lang talaga na blood, kailangan talaga niya ng moisture. Hindi niya talaga kaya nung
yung Pigaan. pigaan na pointing. Pointing. Oh, yung sweater kaya ko na experience ko, kaya nila mag-withstand sa pigaan. So, very opposite bloodline sa pag-approach ng pointing. Kapag kasi krinos mo 50-50, hindi sigurado kasi yung lahat ng offspring na lalaki, uniform sila. Uniform yung Physical. physical, pero uniform yung approach ba o pointing. Pero sa pointing, Meron kasing stag na dominant na nasa lazy side siya, nakuha, kailangan way of pag-approach ng pointing niya, yung So, yun na observe ko. so yun yung magiging guide mo, Yes, po. yung approach mo during pointing. Halimbawa, more on the dominant side ka sa roundhead, so moisture. Pag sweater or hats, dito ka sa piga. Master, napansin ko yung area mo ba, medyo, hindi talaga yung medyo, rolling siya, no? Yes po, sir. And as I observe sa ibang mga breeders na kapag rolling, lumalaki yung kanila mga binti, yung iba nagkakaroon ng parang deformities Yes po. sa mga binti nila. Yung sa cord walk area, kasi yung sa mga malalaki na yun, yung mga ibang farm na nabisita ko, masyadong stiff yung cording area. Yes. Nagkakaroon ng deformities pa rin kahit malalaki na sila. Paano mo na i-correct? Ano sir, yung TP ko kasi ginagawan before ko nilagay yan dyan, ginawan ko ng Flat surface. flat surface, dyan siya nakapatong. Kaya yung sa ilalim, doon makapapahinga yung mga manok. Hindi talaga sila naka-rolling Yung sa ilalim, mga paa nila. Naka-rest lang. napantay. Tapos 1 meter, half meter from TP, meron yung walkway, yung daanan ng tao, doon din sila kumakain. Papalagi. Doon sila kumakain, doon din sila papalagi. So, rolling lang yung lupa. Yung pros lang yan is yung mga dumi, hindi stagnant ba? Yung tubig hindi stagnant. Nagfa-flash through lang talaga siya, natural flash through. Lami na ngayon, tag-ulan. May mga financier ka, no? Na parang nadalawang isip sila na i-finance kasi bata pa to. Hindi naman sir, I do believe, para sa akin talaga. I do believe. Kahit wala naman sa edad, wala naman sa may lamang talaga yung may edad, may experience na matagal na dito sa larangan. I respect, I have my greatest, biggest respect sa mga taga, yung nauna talaga. Yun din mga tingala ko, pero sa akin lang kasi hindi kasi ako nagmamind diyan. Yung minamind ko talaga is alam ko naman sa sarili ko na tama yung ginagawa, confident ako sa sarili ko na nagbe-breed ako ng mga manok, pinapalaki ko ng maayos, kung ano yung ginagawa, kahit walang nakakita, hindi ako nanonotice, ginagawa ko yung you do the silent work ba. I just waited for the perfect time, the opportunity. Sometimes habang naghihintay, riniredy ko lang talaga yung sarili ko. Once dumating yung opportunity, hindi ko talaga sasayangin. Ayun. May magtiwala na, ready ka na. Hindi yung fully. Still now, open ka for financing pa Yes, rin? sir. I'm very open sa mga financing, sir. Thankful ako ngayon sa opportunity na binisita mo ako, sir. Kasama Kasi ko ngayon meron- si Clark, nandyan, tawa-tawa. Meron kayong Sabihin natin na i-finance tayo sa mga financier din ni Clark. ma-expand yung network, sir ba? Makita din nila na meron pala dito na pwede natin gamitan. Yung sa New Star, may finance din yun. Yes, sir. Basta napansin ko rin yung waterer mo, kakaiba, no? Green siya. Ano yan, plastic? Ano yan, sir? Water cup. Ano yan sa Pentacasi yan? Heavy one yan, sir. Kaya ginawa ko yan dito, sir, kasi kapag klipat yung ginamit ko, kapag doon sa taas, maano yan sa manok, roll yan dito, tatama sa fiber ko yan, nababasag ba? Nababasag kasi aling taas, nababasag. Kaya pinalitan ko ng ganyan. Pero ano yung advantage niyan? Matagal siguro kung mag-refill or hindi masyadong umiinit. Malaki yan, sir, 1 liter yan. Kasi yung iba, gusto nila malaki para hindi masyadong uminit ng tubig kasi malaki man na container. Pag maliit na container, madaling uminit yung tubig. Kasi dito sa akin, hindi naman natatamaan ng ina-angle ko yan sa sikat ng araw. Yung sa mga gusto magsimula talaga, sir, yung kagaya ko na wala namang parents na given na hindi tayo gifted sa financially ba. So, sariling sikap lang talaga, nagsimula sa wala. Tiwala lang sa sarili at kung passion mo talaga to, pursue mo lang. Test yourself, ask yourself pala if you really want it. Kasi yung pagmamanok hindi talaga madali. You need time. Yung time talaga, investment. You need to invest time, financial, status, dedication. You need dedication.
Pursue ko talaga. Pag nag-breed ka lang ng tama lang, yung kaya lang sa bulsa para hindi ka ma-pressure sa pagbenta. Kasi yun doon kasi pumapasok yung stress ng tao, ng breeder. Kapag minamadali mo ibenta yung manok mo ba? Kasi wala ka ng pampatuka, wala ka ng fan. Breed ka lang Sacrifice na. breed ka lang ng tama. Tsaka sa akin dito, binabalyo ko talaga yung mga manok ko. Hindi ko minamadali na ibenta, na babaratin lang kasi I put work to make this Farm. presentable na manukan. Tapos sacrifice lang. Ano lang talaga, limit lang. Baka may gusto kang i-shout out, batiin or pasalamatan, Master. Okay. Thank you una sa team ko, yung family ko, yung papa ko nasa ngayon sa Nigeria. Shout out sa iyo pa kasi hindi to mapupurma kung wala kayo yung hard work nyo. Pagtulong nyo sa akin dito, hindi naman tayo gifted financially, pero yung atin lang talaga, lakas, yung kugi ba? Yung parents ko, yung mama ko, yung kapatid ko, na very supportive din, yung partner ko dito, partner in crime ko. And my bosses, Sir Alan Tan of Malaysia. Sir, thank you as always for trusting me. Ang Sir Gino, Sir Dino Montimar, thank you sir sa mga magandang materialis. Sir Art Lopez, thank you. Nagko-commercial ka man, Master, no? Yes sir. Meron ka available ngayon? Yes sir, meron. Mga pang Local national banded stags. banded. Banded. WPC. Materialis meron din. Hindi pa Walang available materialis. materialis, Sir. Yung materialis ko sa Litborn, tsaka limited lang talaga kasi binibreed ko na materialis, to be honest. Personal ko lang talaga, hindi ako nag-excess kasi alam naman natin hindi naman wala pa naman masyadong nagtitiwala sa atin ng mga breeder talaga. Yung Master, re-release mo yung harvested na talaga, hardened. Yes. Yung nasa 6 months. yung nasa range di ka nagre-release. Dito sir, nag-release ako start sa stags 6 to 7 months old. Doon ako nagsa-start yung. Ngayon meron nang available ngayon for Meron na release. meron na. Wala pang mga may-ari diyan. Pwede pa sila makapili dito. Meron ng mga nag-i-inquire pero sinabihan ko lang baka first week ngayong last week of the month ko mag-start release. So paunahan na lang sir, walang reservation. Yung mga pulit wala kasi mga processman o may gustong kumuha ng pulit, pag pwede rin. Pag gusto kumuha ng pulit na mga 2-way, 3/4, 1/4 ganyan. Yan, pwede rin. Para sa presyo, i-PM na lang ninyo yung page niya. Okay. Para kayo na lang. Yun, Master, I hope na meron kayong nakuha na knowledge, no? In this episode, kasama natin na may sa GBA Game Farm dito sa Tangke, Naga City, Birada, Master. Thank you, Engineer. Thank you, sir. Thank you, Master.
Kini si Jude Brian Aliganga from GBA Game Farm, Birada Master.